Kung gusto mong suotin ang sirang sapatos ko, sana sinabi mo na lang, ang ganyang klase ng tao, hindi ko na kailangan. Zizi, mula nang makita kita sa edad na 10, nagpasya na ako, ikaw lang ang papakasalan ko sa buhay na ito. Papakasalan mo ba ako? Para sa ating kwento ng pag-ibig? Isang perpektong pagtatapos? Ang sama mo. Dahil sa pagmamaneho mo ng mabilis kaya nagka-aksidente. Dahil diyan naparalisa ang mga binti ng ate ko. Ngayon, bubulihin mo pa rin ako ng palihim sa kanya. Ibaba mo ang telepono, huwag kang kukuha ng video. Pinilit lang akong pakasalan ng lumpong iyon? Hindi ko siya mahal, ikaw ang mahal ko. Ako ay nabiktima lamang ng setup. Zizi, kahit pa magpakasal ka sa akin, magiging mabuti rin naman ako sa iyo. Pwede bang huwag na lang natin problemahin yan, okay ba? Hindi ko siya mahal? Ikaw ang mahal ko. Ang diamante ay walang hanggan. Lamunin mo ang singsing na ito, at muli kitang paniniwalaan. Chenzi, ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang He. Ikaw, isang lumpo. Ang pakasalan ka ay suwerte na para sa pamilyang Chen. Ang aming pamilyang Chen ang pinakamayamang pamilya sa Longcheng. Ako, si Chenzi, ang panganay na anak ng pamilyang Chen. Ano ka ba para sa akin? Makikipag-ugnayan sa akin, ikaw ang magiging tagapagmana ng He Group. Kung hindi, ikaw ay walang iba kundi ang taong iyon sa pamilyang He, isang walang silbi na walang ginawa kundi magsaya at maglustay. Ate, nagkamali ako. Sige, saktan mo ako o pagalitan mo. Handa akong magparusa. Hubarin mo ang sapatos ko. Ah, Kung gusto mong suotin ang sirang sapatos ko, sana sinabi mo na lang, ang ganyang klase ng tao, hindi ko na kailangan. Gusto mong magnakaw at agawin. Sa iyo na yan. Ang aksidente sa sasakyan ay di sinasadya. Hindi mo kailangang panagutan ang binti ko. Zizi, pakasalan mo ako. Ang lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon, ipapalagay kong patay na siya sa aksidenteng iyon. Itong 2 patak ng luha ay para sa kanyang libing. Ay nako, ate. Bakit mag-isa kang uminom dito? Siguradong nakipaghiwalay. Sino ang nakapagpalungkot sa iyo, ha? Kanina'y nag-iisa. Ngayon may 2 aso. Tahol ng tahol, nakakainis. Pilay na nga ang binte. Ang tapang pa rin ng dila. Hindi pa kami nakakasiping ng pilay. Kayo ba? Nasuntok na ng pilay? Hoy, ate. Ikaw, baboy na pilay. Balak mo akong saktan? Sabi nila, ang asong kumakagat ay hindi tumatahol. Ang lakas ng tahol mo, siguro hindi ka naman ganoon kalakas? Sige. Bigyan nyo itong ginang ng martini. Ako ang magbabayad. Saan ka na naman galing? Hindi pa ba kayo aatake? Hintayin mo ako. Subukan mong huwag umalis. Tumawag sila ng kasama. Aalis ba tayo o hindi? Natakot ka? Baka naman, gusto kitang ipasyal sa motorsiklo. Natatakot ako na baka mahulog ako sa motorsiklo. Nandito ako. Hindi mangyayari. Anong ginagawa mo?
Hiramin ko lang. Yakapin mo ako ng mahigpit. Sisi, ikaw ang tanging babae na minahal ko sa buhay na ito. Napilitan lang akong pakasalan ng lumpo na iyon. Hindi ko siya mahal, ikaw ang mahal ko. Mamatay ka, malaking manloloko. Ang mga taon ng kabataan ko, parang ibinigay ko na lang sa wala. Takot ka ba? Lahat ng lalaki ay masama. Bakit hindi na lang ako pumili ng gwapo? Magandang umaga. ₱10,000,000? Huwag mo akong itanong. Huwag kang magsasalita sa labas, kundi may magtuturo sa iyo ng leksyon. Wow! Nakuha ko yata ang isang nightstand ng alin kayang malaking mayaman na tagapagmana ito. Pangalawang binata. Pangalawang binata, Hindi ba sinabi ko na, huwag masyadong magarbo sa labas? pinapauwi po kayo ng matanda sa ancestral house. Naiintindihan ko. Binata, Ginoong Chen, ang presyo ng stock ng Chen Group ay bumagsak ng husto. Ano ang plano ninyong gawin? Ang kasal sa He Group, talaga bang kakanselahin na? Tungkol sa kasalang ito, Tiyak ng kakanselahin. Naniniwala ba kayo sa himala? Himala? Anong himala po? Zizi, gumaling na ang mga binti mo? Mangyayari sa akin ang himala at mangyayari rin sa Chen Group. Presidente, umakyat na sa limit ang stock ng Chen Group. Niloko ako ni Hiyang at ipinagkanulo. Hinding-hindi ako magpapakasal sa ganyang tao. Mula ngayon, ang Chen Group ay ako lamang, si Chen Zi, ang magpapatakbo. Presidente, ang ganda nyo ngayon. Alam nyo na po ba itong mangyayari? Kaya sinadya nyo pong umupo ng matagal sa wheelchair? Ang wheelchair na ito ay isang salamin na nagpapakita kung sino ang tao at kung sino ang demonyo. Kung sino ang demonyo. Si Hiyang ay demonyo nga. Kung gayon, sino ang tao? Kuya, tingnan mo ang kotse ko. Pwede pa bang ayusin? Nahanap mo na ako? Sa tingin mo, maayos ba? Kayo po ang presidente ng Longcheng Sports Car Club. Mas marami pa kayong kotse kaysa sa mga bag ng ate ko. Kung sinabi niyong kaya, tiyak na kaya. Isa pala siyang mekaniko. Kaya pala punong-puno ng lakas. Aray ko, kuya, ang galing mo talaga. Manahimik ka at umalis.
Boss, ayos na. Ang kotse nyo, ingat po sa biyahe. Hindi ba ikaw ang tagapagmana ng pamilya ng malaking negosyante? Bakit nagmemekaniko ka pa rin? Kulang ba ang halaga ng tseke na binigay ko noong nakaraan? Ako, malaki ang gusto. Akala ko kapag nagkita tayo ulit, magkukunwari kang hindi mo ako kilala. Huwag mo akong pakialaman, huwag mo akong tanungin. Pero hindi ko sinabing hindi kita pwedeng sipingan. Sige. Salamat po, President. Ngayon ay sigurado na ang Longcheng Supercar. Kung hindi po kayo ang bahala, sino pa ang mangangahas umakyat sa Chunming Mountain? Tigilan mo na ang pagdaldal, lumayas ka na. Huwag mo akong gambalain kung walang mahalaga. Anong ginawa mo kanina? Tinulungan ko lang ang kaibigan ko. May kailangan ka? Oo. Magpakasal ka sa akin. Ano? Anong maganda sa wedding certificate para kuhanan ng litrato? I-post ko sa social media. Tandaan mo, kami ay kasal, batay sa isang kontrata. At dahil ito ay kontrata, mayroon tayong 3 patakaran. Ang una ay, bawal mo akong isa publiko. Huwag kang mag-alala. Ipinapahayag ko lang na may nagmamay-ari na sa akin. Para sa mga dalagang iyon, huwag na silang mag-aksaya ng panahon. Kalimutan na nila. Ang yabang. Anong nakita sa'yo ng mga batang babae? Sunod-sunod pa raw? Ang lalaking nagustuhan mo, Ginang Chen, ay natural na may kapital para maging kumpiyansa. Hindi ito katulad ng plot na inisip ko. Bakit iba? Ay, Chenzi. Naakit ka sa ganda. Minsan ay magkakaproblema ka. Mag-group photo tayo. Ayoko. Halika na. Huwag mo akong kuhanan. Isa pa. Ang daming regalo. Magkano kaya ang halaga niyan? Ate, gumaling na pala ang binti mo. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Oo nga. Ang ganda-gandang balita. Itinatago mo pa? Hindi mo yata kami itinuturing na pamilya. Magandang balita ito. Basta't ligtas at payapa ang pamilya, Zizi. Halika, tingnan mo. Ito ang jade na bigay sa akin ni Hayang. Napakalaki ng halaga. Ito ay purong Emperor Green, nagkakahalaga ng 50 milyong. Kumusta? Ang sinseridad kong ito, sapat na ba? Sapat. Ate, nagsorry na si Kuya Heyang. Huwag ka na ring masyadong mapagmataas. Nakaraan ang mga nangyari. Ang kasal ninyo ni Hayang. Ayusin na agad, ikakasal kayo. Ang 50 milyon ko. Heyang.
Kung kaya mong ibalik sa dati ang basag na Jade, gawin mo itong buo muli, patawarin kita, at pakakasalan kita. Nabaliw ka na. Paano ba maibabalik sa dati ang basag na Jade? Alam mo rin pala na ang basag ay hindi na maibabalik? Nabaliw ka na. Ito ay 50 milyon. Sige, basagin mo. Ang mga hawak kong shares, nagkakahalaga ng 50 bilyon. Dahil lang sa 50 milyon, gusto mo na akong ibenta. Pinapalitan ba ng kakapalan ng mukha mo ang utak mo? Ikaw. Bakit ba napakasama ng pagkakapili ni Mama sa isang tangang lalaki na tulad mo? Chenzi, kung alam mo rin ang kahalagahan ng stocks, dapat mas pinakasalan mo ako. Ang stocks ng ating dalawang pamilya, kapag pinagsama, sapat na para mangibabaw sa buong. Pasensya na, huli ka na. Marriage certificate? Kinasal ka na? Ate, hindi mo pinakasalan ng isang mabuting lalaki tulad ni Kuya Heyang, pero nagpakasal ka sa ibang lalaki. Ang dali mo namang magdesisyon. Oo nga, isang malaking bagay ito. Hindi ka man lang nagpaalam sa pamilya. Chenzi, hindi mo man lang kinonsidera ang tatay mo. Hindi ba't si Mama rin ay nagpakasal sa tatay ko ng palihim noon? Mana ito. Ikaw? Halika rito. Chenzi, wala akong pakialam kung sino ang pinakasalan mo. Agad kang makipagdiborsyo at pakasalan ako. Kung hindi ko makukuha ang mana ng lolo ko, papatayin kita. Patayin kita. Ang lahat ng magaganda at matatamis na alaala noon. Puro ba sila kasinungalingan? Ang ikaw na nasa harapan ko ngayon, ito ba ang tunay na ikaw? Naglakas loob kang sipain ako? Chenzi, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hiyang. Ang batang lalaki na nagligtas sa akin noon. Ikaw ba talaga iyon? Ako nga. Ako ang nagligtas sa iyo. May peklat pa ako sa kamay. Gising, ayos ka lang ba? Gising ka na, ako si Heyang. Tapos na tayo. Chenzi, huwag kang mahulog sa kamay ko. Kung hindi ay babayaran mo lahat ng utang mo. Alam mo ba, bumalik na sa bansa ang iyong tiyuhin. Kung hindi mo pa rin maayos si Chenzi at ibigay ni Lolo ang lahat ng shares kay He Chuan, tayong mag-ama, sabay-sabay na tayong mamatay. Ha? Tatay, ano ang ginagawa mo? Tandaan mo, ang kamay mo, nasugatan dahil sa pagsagip kay Chenzi. Ang panganay na babae ng pamilya Chen, ikaw ang nagligtas. Pero ang tiyuhin ko ang nagligtas sa kanya. Ako ang nagligtas sa kanya. Ganito ang patunay. Sige. Tiyuhin. Paano nakabalik si Tio? Napakasarap ng pagmamaneho mo sa Amerika, hindi ba? Gusto ko ring magmaneho ng kotse pagbalik ko sa bansa at tingnan ang aming negosyo ng pamilya para makahanap ng bagong libangan. Walang libangan para sa iyo sa He Group. He Chuan, binabalaan kita sa pamilya He. Ako ang panganay. Kuya, kung gayon, kumilos ka na parang panganay. Huwag kang maging ganoon sa tuwing makikita mo ako na parang handa sa labanan. Napakawalang ginoo at mukha kang takot sa akin. Kuya, hindi na ako isang bata na madaling manipulahin. Walang malay ang batang Ginoo at mataas pa rin ang lagnat niya. Kailangan ba talagang lumipad sa Amerika sa oras na ito? Sino ang nagsabing humaharang siya sa daan ko? Habang wala ang matandang Ginoo, ipadala siya ng malayo. Siyempre, noong ipinadala kita sa Amerika, ito ay para sa pagsasanay mo. Ngayon, bumalik ka para tulungan ako. Tayo, bilang magkapatid,
Magtulungan upang paunlarin ang He Group. Hindi pa patay ang tatay. Hindi pa rin sa'yo ang pamilya He. Gusto mo ba talagang makipaglaban sa akin? Sabi mo malaki na ako? Bakit hindi? Kuya, gusto mo ba talagang manatili rito? Ang kinatatakutan ko kasi, baka isang araw, may mangyaring masama sa iyo. Kung aksidente, walang makapagsasabi kung kailan o kung kanino ito mangyayari. Mas mahalaga ang buhay ni Kuya kaysa sa akin, kaya ikaw ang mas dapat mag-ingat. Each one, Tumayo ka. nangangahas kang sumpain ang aking ama? Anong nangyayari rito? Kayong mag-ama, subukan ninyong galawin siya kahit isang daliri. Maganda ang damit ni Tito. Binili sa Amerika? Kapatid, tignan mo, bumalik ka na pala. Hindi mo pa sinabi kay Kuya para masundo ka ni Kuya sa airport. May regalo ako para sa iyo. Oh, Pa, kasal na ako. oh. Talaga? Ang pamilyang He ay naniniwala sa pag-aasawa ng pantay ang katayuan. Paano ka naman nagpakasal ng basta-basta? Na lamang. Hindi ito basta-basta. Ang pinakasalan ko ay ang babaeng tagapagmana ng isang pamilya ng mga bilyonaryo. Hindi ako naniniwala na gusto mo ang mga mayayamang pamilya. Kung si Hiyang ang nagsabi nito, maniniwala pa ako. Lolo, wala lang po iyon sa uncle ko. Ang papakasalan ko ay ang panganay na binibini ng Chen family. Talaga? Aling Chen family? Aling Chen family pa ba? Siyempre, ang pinakamayamang tao sa Dragon City, ang panganay na anak ng Chen family, si Chen Zi. Dapat maging mabait ka sa kanya. Hindi ba nagkataon lang? Sa iyo na ang bahay na ito kapag nabili na. Malapit ito sa Chen Group at kumpleto rin ang mga pasilidad sa paligid. Ang dati mong boyfriend, ano ang pangalan? Ang basura na iyon, apelido niya rin ay He. Ang panganay na binata ng He Group, si Hiyang. Talaga? Nagseselos ka? Kapag kasama mo ako, bawal magselos. Bakit? Dahil pinakasalan ka sa aming pamilya, dapat kang maging tapat sa asawa. Mula ngayon, kailangan mong magpaalam sa akin kapag lalabas ka nang walang pahintulot ko. Bawal kang manigarilyo o uminom. Ang mga damit ay hindi dapat masyadong bulgar kapag lalabas. Bawal magdagdag ng WeChat ng ibang babae at lalong bawal makipag-ugnayan sa ibang babae. Ganoon karami ang ibibigay ko? Kaya dapat bigyan ako ng magandang premyo ng misis ko. Anong premyo ang gusto mo? Hichuan, ano ang ginagawa mo? Para sa gantimpala. Chen Zi, Anong ginagawa mo rito? ang tagal na nating magkakilala, hindi mo ba ako papakinggan ng kahit ilang salita lang? Sumusumpa ako? Pagkatapos ng araw na ito, hindi na kita guguluhin. Pagkatapos mong magsalita, lumayas ka. Babaeng walang hiya, talaga bang akala mo hindi kita kayang gipitin? Hegyang, anong balak mong gawin? Dati ay masyado akong mabait sa iyo, hindi kita ginapang agad. Hinayaan kitang maging babaeng pakawala at makipaglandian kung kani-kanino. Ikaw at si Chen Lulu, mga walang hiyang manloloko, nagtatago kayong nagtatalik. Ngayon gusto ninyo akong siniraan? Mas gugustuhin kong makipagtalik sa isang mekaniko kaysa hawakan ang marumi mong pipino. Sayang ang pagkabahala ko sa iyo dati. Babae kang walang kwenta, hindi ka karapat-dapat. Bitawan mo ako. Binabalaan kita? Hindi kita palalampasin. Chen Zi, kung magpakatino ka, agad kang makipagdiborsyo at magpakasal sa akin. Kung hindi, guguluhin ko ang buhay mo. Pinag-usapan nating magmaneho pero hindi ka pa rin dumarating. Hindi mo rin sinasagot ang telepono. Sekretarya Lin, marami bang ginagawa sa kumpanya? Anong oras uuwi si CEO Chen? Matagal nang umuwi si CEO Chen. Sabi niya may lakad kayo. Hindi pa ba kayo nagkita? Naku po, i-locate mo ang cellphone number na ito ngayon din.
Masamang balita? Kinidnap ang CEO? Bitawan mo ako, binabalaan kita. Kundi siguradong pagsisisihan mo ito. Kung ganun, gusto kong makita. Paano mo ako pagsisisihin? Bitawan mo ako. Hindi ko akalaing ganyan kakayaman. Mas sexy ka pa pala kaysa sa kapatid mo. Mamatay ka na. Chenzi, hindi ko inakala na medyo matalino ka. Huwag mong hayaang mahuli kita. Sa susunod siguradong gagantihan kita. May susunod pa ba? Tumahimik ka. Ang basura na ito, hindi karapat-dapat na madumihan ang iyong kamay. Paumanhin, huli ako. Hindi huli. Dumating ka sa tamang oras. Kilala mo siya? Paano ko makikilala ang basura na ito? Dati, masama talagang paningin mo. Ngunit ngayon, ang paningin ko, hindi na masama. Bakit sa tingin ko, sa sandaling ito ay napakapamilyar ni Hichuan? Nakita ko na ba siya dati? Mises, yakapin mo ako. Gising, ayos ka lang ba? Kakaiba. Si Hayang ang sumagip sa akin 10 taon na ang nakalipas. Bakit si Heguan ang naisip ko? Dahil kaya, kakasal ba lang ni Heguan sa akin? Ano iniisip mo? Takot ka pa rin? Iniisip ko. Kailangan kong pagbayaran si Hayang. Gusto niya akong masira. Kaya sisiguraduhin kong kamuhian siya ng lahat. Ipaubaya mo sa akin, hintayin mo lang at panoorin. Anong magagawa mo? Pabugbugin mo ulit siya? Ikaw na isang mekaniko. Alam mo ba ang gusto ko? Uminom ka ng gatas? Hintayin mong asawa mo na ipaghiganti ka. Miss Chen, sabi mo ang ate mo, si Chenzi, makikipagbalikan kay Hiyang. Totoo ba? Narinig ko si Chenzi. May asawa na raw ng iba. Saan nyo naman? Narinig ang mga chismis na yan. Maganda ang relasyon ng ate ko at ni Hiyang. Siya pa nga ang nagpatawag sa inyo ngayon. Maya-maya lang. Makikita nyo mismo kung gaano sila nagmamahalan. Kumuha pa kayo ng maraming pictures para maging headline si ate. Anong nangyayari dito? Niloko siya o 3P. Kaya pala nagpakasal na si Chenzi sa iba. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Tigilan nyo na ang pagkuha ng litrato. Ito ang card ng kwarto. Kumuha ka ng isa. Mamaya dadalhin ko muna si Chenzi sa hotel. Pagkatapos ng 2 oras, dalhin mo ang mga reporter. Kapag lumabas na sa headline ang mga litrato, at mayroon akong video niya, wala na siyang ibang pagpipilian. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Tigilan nyo na ang pagkuha ng litrato. Umalis kayo. Sino kayo? Habi, bakit ka nagkukunwaring hindi mo kami kilala? Oo nga. Hindi mo ba naaalala na sinabi mo na tayong tatlo ay magsasama habang buhay? Umalis ka sa harapan ko. Hindi ko kayo kilala. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Tigilan nyo na ang pagkuha ng litrato. Kung hindi, idedemanda ko kayo. Sir He, si Miss Lulu ang nagbigay sa amin ng impormasyon. Ano pang hinihintay nyo? Paalisin nyo na sila. Hindi mo pa nililinaw sa akin. Anong nangyayari sa 2 kalapating iyon? Gusto rin ba ni kapatid si Sir He? Gusto mo bang sumama sa amin?
Bakit mo ako sinasaktan? Niloloko mo ako sa likod ko. Hindi ba kita pwedeng saktan? Walang hiya ka? Nakita mo na akong ganito, tapos tinawag mo pa ang mga reporter, lalabanan kita. Heyang, baliw ka ba? Naglakas loob kang saktan ako? Sinasaktan mo ako. Ang mayamang binata na si Heyang nakipagkita sa dalawang babae, nahuli ng dating hipag, nagkagulo. Sarap! Salamat mahal. Masaya ka ba? Paano mo nagawa iyon? Sino ang dalawang babaeng iyon? Mga artista na inupahan. Hindi ko akalain na ikaw, isang mekaniko, ay may magandang koneksyon pala. Oo naman. Sino mang maglakas loob na pasukin ng aking asawa, dapat ko silang parusahan. Mahal, ang tamis mo. Hindi ko maiwasan na pasayahin ka pa. Paano pa ako sasaya? Hindi ba ito ang bahay ng mga he? Paano mo nalaman ito? Mayroon akong sariling paraan. Anong ginagawa mo? Papasok ka para saktan si Hiyang? Huwag kang magmadali. Hintayin natin ang mangyayari. Huwag kang gumawa ng gulo. Ang mga gate ng ganitong mansion ay napakatibay. Ito ba ang anak na pinalaki mo? Anong klaseng ugali yan? Si Chen Zi ay umatras na sa kasal at gumawa ka pa ng ganitong iskandalo. Ang reputasyon ng pamilya He ay sinira mo ng tuluyan. Wala akong kinalaman doon. Ang lahat ng iyon ay gawa ng lintik na si Chen Lulu. Lumalaban ka pa? Bigyan siya ng kaparusahan ng pamilya. Sinabi mong sumagot ka. Sumagot. Tama na, tama na. Sumagot. Tama na, tama na. Sinabi kong sumagot ka. Sinabi kong sumagot ka. Sinabi kong sumagot ka. Sinabi kong sumagot ka. Tama na. Ikaw na tanga. Kung hindi mo maibalik si Chen Zi, mas masahol ka pa sa isang lechon. Hindi ka tanga. Hindi ka tanga. Bakit hindi mo ako tulungan na ibalik siya? Anong saysay ng paghampas mo sa akin dito? Walang galang na anak. Nagre-rebelde ka ba? Naku, ang bastos na bata. Naglakas loob na saktan ang tatay niya. Papatayin kita. Lolo, wag niyo po akong saktan. Wag niyo na po akong saktan, Lolo. Ang sakit, sakit, sakit. Dala-dala mo pa rin pala ito? Siyempre, kailangan ng masarap na inumin para sa ganitong magandang palabas. Kung may sapat lang sana akong oras, siguradong maghahanda ako ng ilang pulutan. Isang subo. Hindi ako pwedeng uminom. Kailangan kong magmaneho. Pero, mayroon pa akong mas magandang paraan para magdiwang. Matamis. Paano nagiging matamis ang whiskey? Tikman mo ulit. Sino yan? Sino? Tatay? May tao ba sa itaas? Bingi ako. Hindi mo ba alam? Umakyat ka at tingnan. Tay, walang tao sa itaas. Ang hilig mo kasing maghinala.
Bumalik ka rito at ipagpatuloy ang pagpalo. Huwag mong palampasin ang bastos na batang ito. Huwag, 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 huwag ninyo na akong saktan. Huwag ninyo na akong saktan. Nagkamali ako. Hindi na. Halos makita na tayo ng tatay ni Hiyang. Titingnan pa ba natin? Hindi na. Hindi ba't ito ay pagdurog sa isang talunan? Tara na. Mabuti pa nga. Kung titingnan pa natin, takot akong hindi ako makapagpigil at saktan ka roon. Ikaw ang may kasalanan. Ang taong nagtaksil sa tapat na damdamin ay lalamunin ng 1,000 karayom. Hiyang ang ganitong uri ng cheap na tao, paano mo siya nagustuhan? Sinagip niya ako 10 taon na ang nakakaraan sa Autumn Creek Road. At nasugatan pa ang kanyang braso para sa akin. Ayos ka lang ba? Gising, ayos ka lang ba? Gising. Tio! Tio, pinapatawag ka ni Papa. Sino yan? Sugatan siya. Dalhin niyo siya sa ospital. Ikaw pala ang batang babae na sinagip ko noong bata pa ako. Pero nagbabago ang tao. Siya ngayon ay naging isang walang kuwentang tao. Hindi ko isusuko ang aking buhay para sa isang walang kuwentang tao. Zizi, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Ano yon? Ako. Si Lynn Secretary? Hello? Anong sinasabi mo? Paparating na ako. Dalhin mo ako sa Chen Group, may nangyari. Tara. Hindi ba ito si Young Master He na nababalot sa iskandalo dati? Bakit siya bugbog sarado? Ang He family ay nagkaroon ng suwail na apo, kaya kami rito para humingi ng paumanhin sa Chen family. Masyadong maraming reporters. Huwag kang lumabas. Kaya ko itong ayusin mag-isa. Sige, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Sa harap ng napakaraming tao, hindi sila maglalakas loob na gawan ako ng kahit ano. Zizi, patawarin mo na si Heyang. Kinakausap ka ng tatay. Tama na. Kayo ay nagkakagulo, naghahandog ng moralidad. Ano ba talaga ang gusto nyo? Zizi, nandito ka sa tamang oras. Tingnan mo. Si Heyang ay pinagbuhatan namin ng kamay ni Lolo. Pinagsasaktan talaga namin siya. Pinaghigantihan na namin para sa iyo, kaya patawarin mo na si Hiyang. Kasal na ako sa iba. Hindi na siya karapat-dapat na patawarin ko. Zizi, hindi mo pwedeng sabihin yan. Ikaw lang ang kinikilala naming manugang ng He family. Kung hindi mo papatawarin si Heyang ngayon, dito ko siya papatayin. Ako. Zizi. Alam kong ako pa rin ang mahal mo, patawarin mo na ako. Miss Chen, papatawarin mo ba si Young Master He? Dahil nandito na kayong lahat, sana ay tulungan niyo akong maging saksi. Ako, si Chen Zi, ay hindi kailanman magpapatawad sa mga nagtaksil sa akin. Zizi, alam kong ako pa rin ang mahal mo, kaya patawarin mo na ako. Bitawan mo ako. Bilis, kunan nyo. Pinatawad na ni Zizi si Heyang. Ito ang headline. Pinatawad na ni Chen Zi si Heyang. Kunan nyo ng mabilis. Kunan nyo ng mabilis. Zizi. Bakit parang si Tio ang lalaking yan? Mahal, sama tayo sa Estados Unidos at doon manirahan. Lumayo sa lahat ng gulo rito at mamuhay ng tahimik. Kami ay kasal lang dahil sa kontrata. Huwag kang masyadong madala. Ako ang CEO ng Chen Group. Hindi ako isang ordinaryong babaeng nabubuhay ng simple. Hindi kita kailanman tinuring na maliit na babae. Nag-aalala lang ako sa iyo. Aayusin ko ang He family sa lalong madaling panahon.
Hindi na mangyayari muli ang nangyari ngayon. Sa totoo lang? Ako at si Heyang. Chenzi, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa bahay ka. Bakit niya ako sinundan dito? Buksanan mo ako ng pinto. Chenzi, Walang hiya. Sinundan pa niya tayo rito. papasok lang ako para uminom ng tsaa. Ang tsaa sa bahay namin ay hindi namin pinapakain sa aso. Kung hindi ka paaalis, paaalisin kita. Maghahanap ng tao? Hahanapin yung walang kwentang iyon? Ang tagal na nating nag-aaway dito, pero hindi pa rin siya lumalabas. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, takot siya sa akin. Sino ba naman ang hindi matatakot sa asong ulol? Dito sa Longcheng, walang sinumang nangangahas na galitin ang mga hi. Titingnan ko kung maglalakas loob ang walang kwentang iyon. Mala Diablo! Ako... Sino ka ba talaga? Huwag kang maghawak-hawak. Hindi ako interesado sa mga lalaki. Ang sakit. Umalis ka. Hintayin mo lang. Ang ganda naman. Marami ka pang hindi nalalaman. Ipapakita ko sa iyo. Kailangan pa nating pumunta sa party. Huwag tayong malate. Narinig ko na bigla na lang kinasal si Chenzi. Sa isang mekaniko daw. Nakakatuwa naman. Zizi. Hindi ba napagkasunduan na dalhin natin ang mga asawa natin? Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang asawa mo? Nagpark lang siya, darating din siya kaagad. Wala bang valet sa labas? Anong sasakyan ng asawa mo? Kailangan pa niyang iparada mismo? Motorsiklo. Ang panganay na anak ng Chen Clan Group, pakakasalan ang isang nagmomotorsiklo. Kaya naman ganyan ang suot mo ngayon. Kung hindi alam ang buong kwento, huwag na lang magkomento. Sa tingin ko sa inyo, kahit gaano pa kamahal ang inyong mga gown, hindi pa rin ito maitatago ang inyong pagiging karaniwan. Sige. Titingnan ko. Anong uri ng anghel ang asawa mo? Na hindi karaniwan. Ikinagagalak kong makilala kayo. Ako si Hee Chuan, asawa ni Chenzi. Asawa ko. Umalis na tayo. Masyadong karaniwan ang hangin dito. Dalhin mo ako sa isang biyahe. Sige. Sandali. Teka. Narinig kong ikaw si Hee Chuan, tama? Sinabi lang sa amin ni Zizi. Ikaw raw ang master mekaniko. Maraming silang mamahaling sasakyan sa bahay. Maaari mo ba akong tulungan? Pasensya na. Kinuha na ako ni Manager Chen. Hey Chuan, ikaw nga. Tatay, nakita ko mismo, ang asawa ni Chenzi ay si He Chuan, ang iyong kapatid, ang tiyuhin ko. Tatay, inagaw ni He Chuan ang asawa ko? Masama ang intensyon niya. Kailangan mong papuntahin siya pabalik at kausapin siya ng maayos. Gusto kong patay ng hangal na ito. Hindi ka pinakasalan ni Chenzi, ngunit pinakasalan niya si He Chuan. Kapag nalaman ito ng lolo mo, ano kaya ang gagawin niya? Ibibigay niya ang lahat ng shares sa tiyuhin. Tiyak na naisip din ito ni He Chuan. Kaya bakit pa niya ito itinago? Kaya, bago pa matupad ang kanyang masamang plano, kailangan natin siya tuluyang alisin. Tay, kinumpirma na ni Heyang. Talagang nakapagpakasal na si Chenzi sa iba. Ano? Tatay, wag po kayong masyadong mainitin ng ulo. Kasal lang naman. Hindi ibig sabihin ay hindi na sila pwedeng maghiwalay. Paano siya papayag makipagdiborsyo gayong bagong kasal pa lang sila? Kung ayaw niyang maghiwalay, kung gayon, mag-isa na lang siya. Kailangan bang ganoon katindi? Tatay, para sa pagpapakasal ng ating pamilya sa Chen Group, ano lang ba ang halaga ng isang buhay? Hindi magiging dakila ang isang lalaki kung hindi siya malupit. Turuan mo na lang siya ng leksiyon at paalisin mo na lang ang taong iyon. Mahalaga ang buhay, huwag ninyong sobrahan. Ano? Pumayag na ba si Lolo? Matanda na si Lolo. Hindi na ganoon kasi di kumilos. Pero ayos lang, ako nang bahalang maglinis ng lahat. Hindi ko lang alam kung kakayanin niyang makita na biglang mawawala ang kanyang bunsong anak. Mabuti nga. Matanda na si Lolo.
Panahon na rin para bumaba siya sa posisyon. Tapos na itong sasakyan, ikaw na ang bahala sa iba pa. May date ka, ano? Pinipilit akong i-celebrate ng asawa ko ang birthday ko. Sige, sino si Hichuan? May kailangan kayo sa akin, mga boss? May nagbayad para kunin ang buhay mo. Interesante. Pwede bang malaman kung magkano ang bayad? Mahal ba? Kahit magtrabaho ka pa ng 10 taon dito sa car repair shop, hindi mo yata kayang kitain ang ganoong halaga. Kung gagamitin ko ang bayad sa pag-aayos ng kotse sa loob ng 11 taon, pwede ko bang bilhin pabalik ang buhay ko mula sa inyo, mga boss? Ikaw na mayabang na tagapag-ayos ng kotse. Kung magsasalita, ayusin ang pagsasalita, bakit may pa-adjective pa? Magbibigay ako ng doble sa presyo. Pwede ko bang bilhin ang impormasyon ng kabilang panig? Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa basura na ito? Sige, atake. Kayo talagang mga bulag. Hindi nyo man lang itatanong. Nung nakikipag-away si Kuya Chuan, umiinom pa kayo ng gatas. Ngayon ang mahalagang araw ng date namin ng asawa ko. Nasa magandang mood ako. Ang sinabi ko kanina ay valid pa rin. Kaninong pera ang tinanggap ninyo, mga boss? Gaano karami? Dodoblehin ko. Mamatay ka. Mahal? Baka hindi ko matupad ang usapan natin. Halika, tatay, uminom ng tsa. Tatay, anong nangyari sa'yo? Bigla akong kinabahan. Tawagan mo si Xiao Chuan. Sabihin mo sa kanyang dumating ng maaga. Narito ang presidente ng Chen's Group. Chairman He, maligayang kaarawan sa iyong anak. Inimbitahan ko si Zizi. Ito ang unang pagpapakita ng kapatid ko simula nang bumalik siya sa bansa. Ito ay isang malaking kaganapan para sa aming He family. Paano mawawala si Zizi? Tama ka. Walang kwenta. Maya-maya ay maririnig mo ang balita na napatay si Hichuan. Gusto kong makita ang kapanapanabik na ekspresyon sa iyong mukha. Umupo ka muna. Sandali. Dumating na ang bunso kong anak. Ipapakilala ko kayo. Wala akong interes sa sino man sa He family mo. Ngayon, dumating ako dahil sa respeto ko sa old master mo. May mahalaga pa akong lakad maya-maya, kaya aalis na ako. Hindi maganda. Maghinay-hinay ka sa pagsasalita. Anong nangyari at nagmamadali ka? Malubhang nasugatan ang young master. Ayon sa balita. Anong sabi sa balita? Bilisan mo at sabihin mo. Ayon sa balita, wala na siya. Chairman He. Tatay. Lolo. Ama, hindi ka pwedeng magkaroon ng anumang kamalasan. Huwag kang magkaroon ng kahit anong nangyari. Nasa iyo lahat ang He Group. Tama si Lolo. Bumagsak ang matandang Ginoo. Kita mo sa kanilang mga bibig ang ngiti na halos hindi na nila mapigilan. Tunay na malupit ang puso. Bakit hindi sinasagot ng taong ito ang tawag? Saan ka pupunta? May doktor na nagliligtas kay Lolo. Wala na akong magagawa. Aalis na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit? Dahil hindi pa oras para umalis ka. Zizi, pinapayuhan kitang maghintay pa sandali. Baka may sorpresa ka pang makita. Nasa loob pa si Lolo at nililigtas. Anong sorpresa ang maaaring mangyari? Pinapayuhan kitang maging maingat sa iyong pananalita. Palayo? Mabilis? Palayo? Hichuan? Nurse? Yung pasyente na bagong tulak papasok, anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng matinding pinsala sa ulo. 2 beses siyang huminto sa paghinga habang papunta rito. Nasaan ang pamilya ni Hichuan? Pamilya ni Hichuan. Ako po. Ako ang asawa ni Hichuan. Malapit nang mawalan ng buhay si Hichuan. Kailangan niya ng malaking dami ng dugo. Ngunit RH negative ang kanyang dugo. Hindi sapat ang aming supply sa ospital. Makipag-ugnayan ka agad sa kanyang malapit na kamag-anak. Hindi na siya makayanan pa. RH negative blood? Hiyang. Ikaw ba ay RH negative blood? Si Hiyang nga ay panda blood. Pero,
Pakiusap iligtas mo ang aking asawa. Ano man ang gusto ninyong kapalit, ibibigay ko sa inyo. Chenzi, dati ay pinagmamalupitan mo ako, ngayon ay marunong kang magmakaawa sa akin. Siya ang asawa mo, ano ang pakialam ko? Hiyang, si Zizi ay nagmamakaawa na sa iyo. Walang imposibleng bagay. Hindi masamang pag-isipan mo ito. Oh? Ganoon ba? Basta handa kang iligtas ang aking asawa, ibibigay ko sa inyo ang shares ng Chen Group. Hindi lang ako kukuha ng shares, gusto ko rin na magdiborsyo ka at pakasalan ako. May oras kang mag-alinlangan, ngunit siya ay walang oras na maghintay. Pipirma ako. Itay, sa pagkakataong ito, makuha lang natin ang shares ng Chen Group, kahit gumising pa si Lolo, wala siyang magagawa. Tayong mag-ama ay matagal ng api. Ngayon, sa wakas ay makakahinga na tayo ng maluwag. Bilisan mo at mag-donate ng dugo. Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang magpakita ng panloloko, mas gugustuhin kong mamatay kasama ka at hindi ko hahayaang makuha mo ang nikatiting na shares ng Chen Group. Bakit hindi pa siya nagigising? May problema ba sa dugo mo? Hindi ba sinabi ng doktor? Malubha ang kanyang sugat, hindi pa sigurado kung magigising siya. Kung magigising man, malamang na isa siyang baliw. Anong problema ang magkakaroon ng dugo ko? Ingatan mo ang sinasabi mo, ikaw na ang aking fiancé ngayon, hindi na siya ang asawa mo. Bakit ka sumisigaw? Nilagyan ko siya ng dugo, formal nang nagkabisa ang ating kontrata. Maghanda ka na agad, magpakasal na tayo. Pagkatapos ng kasal, paghihiwalay ninyo, mag-aasawa na tayo agad. Naiintindihan ko. Napagkasunduan na ito ay pag-iisang dibdib para sa alyansa. Pagkatapos ng kasal, hindi tayo manghihimasok sa buhay ng bawat isa. Huwag mo akong gambalain ng walang dahilan. Tito, ginulo mo kami ng iyong anak sa loob ng maraming taon. Ngayon na nasa bingit ka ng kamatayan, ang asawa mo ay magpapakasal sa akin. Ito na ang parusa para sa iyo. Asawa ko. Gising ka na? Mahal. Hichuan, maghiwalay na tayo. Bakit? Kinasal na ako kay Hiyang sa isang kasunduan. Paano nangyari yan? Alam mo ba kung ano ang nagbigay sa akin ng lakas para magising? Ikaw, anong biro ang sinasabi mo? Totoo. Noon ay kailangan mo ng dugo. Walang pandablood sa blood bank, pero si Hiyang lang ang kapareho mo ng blood type. Binantaan niya ako. Kung gusto kitang iligtas, kailangan kong pakasalan sa pamilya He. Pumayag ka? Ang sitwasyon mo noon ay napakapanganib. Wala akong choice kundi pumayag. Hindi mo kailangang magsakripisyo ng ganyan. Ako ang kay Hiyang. Basta't manatili kang buhay, mas mahalaga yan kaysa sa lahat ng ito. Pirmahan mo ang separation agreement, bibigyan kita ng malaking halaga ng pera para makapagpagaling ka ng maayos sa ibang bansa. Ang walang hiyang ito. Hahanapin ko siya. Pupuntahan ko siya? Paano mo haharapin si Hiyang ang isang taga-rehistro ng sasakyan? Hayaan mo ako. Hindi ko palalampasin ang He family. Hindi. Galit na galit siya ngayon sa He family. Hindi ko masabi sa kanya ang totoong pagkatao ko. Sasabihin ko sa kanya ang totoo pagkatapos kong asikasuhin si Heyang. Mahal, mananatili ako dito para tulungan ka. Ang ganda ng mga kamay mo. Hindi ko hahayaang madungisan ito ng hindi dapat. Sige. Pumunta ka sa Europe at magpahinga ka ng ilang panahon. Hihintayin kong sunduin kita pa uwi. Sige. Samantalahin ang panahong ito para ayusin si Heyang. Mahal? Bumalik ka agad para sunduin ako. Ang tagal mo? Hindi kaya may connection pa kayo? Siya ang asawa ko. Sino ka para sabihin iyan? Sigurado ka bang aalis siya ng bansa? Kung susundan ka pa rin niya, hindi ko siya palalampasin. Hindi naman siya katulad mo. Ang kanyang pinangako ay ginagawa niya. Sige, kung gayon,
Magpakasal na tayo ngayon. Mula ngayon, ako na ang iyong legal na asawa. Magpapakasal agad pagkatapos maghiwalay? Kung kumalat ito sa media, mawawalan ng mukha ang He family dahil sa iyo. Kailan ka ba magpapakasal? 1 linggo. Sige. Tingnan lang natin kung anong panibagong panggugulo ang gagawin mo. Kuya? Boss, sa wakas ay nakontak mo rin kami. Nandito ako para sa inyo? Para humingi ng pabor. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Kahit ano'y, gagawin namin. Gusto kong tulungan ninyo akong bawiin ang inyong ate. Ang Shen Group, dati ay baliwala lang ako sa kanila, ngayon ay kusa silang bibisita? Ngayon na nakuha mo na ang lahat ng shares ng Chen Group. Sino sa buong Longcheng ang maglalakas loob na kalabanin tayo? Mr. Shen, huli ka na. Naparito lang ako para sabihin na ang aming Shen Group hindi na makikipagtulungan sa He Group. Naglakas loob kang saktan ang pamilya He. Hindi mo ba alam na si Hiyang ay kasal na sa CEO ng Chen Group? Ang pamilya He. Kailan pa naging si Hiyang ang namumuno? Anong ibig mong sabihin? Si He Chuan ang aking kuya. Anong sa tingin mo ang ibig kong sabihin? Hindi ba siya nagpunta sa ibang bansa? Sino ang nagsabing nagpunta ako sa ibang bansa? Ikaw nga talaga ang nasa likod ng lahat. Sa loob ng maraming taon, hindi ko kayo pinansin dahil sa ama ko. Pero dahil sinasadya ninyo ang inyong kapahamakan, wala akong pagpipilian kundi maging mahigpit sa inyo. He Chuan, naiinggit ka lang sa akin? Gusto mong agawin si Zizi. Mula sa akin, sa masamang paraan. Ngayon ay bumalik na siya sa akin. Huwag mo nang subukang agawin pa siya. Ako ang naglaro ng marumi? Ako ang nagligtas kay Zizi noon? Pero pinadala ninyo ako sa ibang bansa. Sa loob ng maraming taon, ginamit mo ang pagkatao ko para lapitan si Zizi. Hiyang, palagi mong inuukupa ang aking posisyon. Ziza, ikaw at si Hegyang ay mag-asawa. Ngayon na nasa problema siya, hindi mo siya pwedeng iwanan sa ere. Ang mga stock ng kumpanya ng Chen's Group ay naibigay ko na sa kanya. Paano ko pa siya matutulungan? Ziza, bilang CEO ng Chen's Group, matutulungan mo si Hegyang na makakuha ng pautang sa bangko. Dati, pinagbantaan niyo ako gamit ang buhay ng asawa ko. Ngayon, gusto niyo pa akong gamitin ang Chen's Group para tulungan kayo sa pautang? Huwag na kayong mangarap. Dati, mali ako. Pero ngayong kasal na tayo, pareho na tayong nasa iisang bangka. Ziza, hindi mo naman pwedeng panoorin na lumubog na lang ang bangka ng pamilya He, di ba? Kung lumubog ang bangka ng pamilya He, ay tuwang-tuwa lang ako. Ang ugali mo, kung sakaling maaksidente ulit ang dati mong asawa, wala nang magbibigay sa kanya ng dugo. Akala mo ba kasing bobo ako tulad mo? Uulitin ko pa ang parehong pagkakamali. Nakipag-ugnayan na ako sa blood bank at may sapat na panda blood sila ngayon. Umalis ka sa paningin ko. Kapag pinatay kita, lahat ng pera ng Chens ay magiging akin. Nakolekta na ang ebidensya. Inamin ni Hegyang na ginamitan kanya ng hindi patas na paraan at gusto ka pang saktan para sa pera? Ang share transfer agreement na pinirmahan mo dati ay pinawalang bisa na? Magaling. Kung ngayon ko siya saktan at magdulot ng kapahamakan, matutulungan mo ba akong ayusin ito? Sinubukan ka ni Hegyang saktan, kaya self-defense ang gagawin mo? Anong gagawin mo? Mahal, naayos ko na si Hiyang. Ligtas ka na ngayon, maaari ka nang umuwi anumang oras. Sadyang asawa ko nga. Talagang mahusay. Hintayin mo ako, babalik ako kaagad. Mr. Chen, ang mga bulaklak para kay Lolo He, nabibili ko na para sa iyo. Kumusta na si Lolo He? Nakalabas na siya ng ospital, pero kailangan pa niyang magpagaling ng kaunting panahon. Pupuntahan ko siya kaagad. Ngayon na magulo na tayo sa pamilya He, bakit niyo pa po gustong bisitahin si Lolo He? Hindi naman walang pag-unawa si Lolo He. Ipapaalam ko sa kanya ang buong pangyayari. Dapat nang matapos ang issue ng pamilya He. Magpahinga na lang po kayo ng maayos. He Chuan? Paano nangyari? Nasa ibang bansa pa siya. Siguradong nagkamali lang ako ng tingin. Imposible. Si Hegawa, ang pamilya He. Sino ba talaga siya? Bakit nag-aayos ka pa rin ng kotse? Yung tseke na binigay ko dati, hindi ba malaki ang halaga? Alam na alam niyang galit na galit ako sa panlilinlang, pero patuloy niya akong niloloko.
Miss na miss kita. Pwede ba akong bumalik sa bansa para makita ka? Pwede. Halos tapos ko na ang mga bagay sa pamilya He. Kulang na lang ng huling pagtatapos. Sorry, Mrs. Niloko kita. Kabalik ko lang sa bansa. Pwede mo ba akong sunduin? Nasaan ka? Isasend ko na sa iyo ang address. Hintayin kita. Maingat na piniling singsing. Hindi ko alam kung magugustuhan ni Zizi. Huwag kang mag-alala. Walang babaeng hindi magugustuhan ang ganito kalaking diamante. Iba si Zizi. Tama ka rin. Hindi ka pa rin niya iniiwan kahit nagpanggap kang mekaniko. Talagang kakaiba ang paningin niya. Niloko ko siya ng matagal. Hindi ko alam kung patatawarin niya ako. Sa ganoong kasipag na paghahanda mo para sa proposal, siguradong maiiyak siya sa tuwa kapag nalaman niya. Sana nga. Ayan na siya. Zizi. Ngayon, ako naman ang magpo-propose sa iyo. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Higawa. Sisi. Ngayon, ako naman ang magpo-propose sa iyo? Pakakasalan mo ba ako? Marami sigurong ginastos sa ganitong proposal. Iyong binigay kong compensation sa divorce natin, sapat pa ba? Hindi ko ginamit ang pera mo? Tama nga. Iyong kaunting pera, paano makakabili ng ganito kalaking singsing na diamante? Sisi. Chuan. Ay hindi. Dapat siguro, Mr. He ang tawag ko sa iyo. Ang tagal mong nagpanggap na mekaniko, hindi mo na ipagpapatuloy ang pagpapanggap. Ikaw, alam mo na ang lahat? Ang pagmamahal ng isang sinungaling, hindi ko pinapansin. Sisi, patawad. Ako. Walang magandang lalaki sa pamilya ninyong He. Mga basura. Sisi, dati lagi kitang nasasaktan. Pero totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Sinabi ko na, hindi ko kailanman patatawarin ang sinumang nandaraya sa akin. Ikaw at si Hiyang ay parehong walang kuwenta. Dati ay nagbulag-bulagan lang ako. Huwag ka nang magpakita sa akin muli. Sisi! Tagay. Ate, iinom ulit ako sa'yo. Ang galing. Walang lalaking mabuti. Laro-laro lang. Bakit ba ako naman napaseryoso? Ang tama ng sinabi ni ate. Ate, sasalinin kita ng alak. Ate, hindi ba't kasama mo naman ako? Bakit mo pa sila tinawag? Kaya kong tawagin ang sinumang gusto kong tawagin. Basta masaya ako, kahit ano pa ayos lang. Ang tama ng sinabi ni ate. Ate, iinom ulit ako ng isang baso sa'yo. Ako si Chenzi. Dapat ganito ang buhay na, punong-puno ng kasayahan. Anong kadramahan sa pag-ibig? Mamatay ka na. Mamatay ka na. Ate, dahan-dahan. Hawakan mo ng maayos. Gusto ko ito. Hindi ka taga rito. Makikipag-agawan ka sa negosyo? Ako, marami akong pera. Basta sumama ka sa akin, lahat ng gusto mo ay magkakaroon ka. Tumingala. Zizi, mag-usap tayo. Binayaran kita kaya dapat kang sumunod sa akin. Anong klaseng ugali yan? Lumayas ka. Bitawan mo ako. Hinding-hindi kita bibitawan. Nagbayad ako para magsaya. Ayoko sa klingi na katulad mo. Ate, sa dami ng tao dito ay hindi mo nakita ang mukha ko pero pinili mo pa rin ako. Ibig sabihin, may gusto ka sa akin. Gusto ko lang makita kung gaano ka kapangit. Tingnan mong mabuti. Pangit ba? Dito naman, pamilyar ba? Ano ang nangyari sa akin? Ang init ng buong katawan ko. Bakit ang kamukha ng lalaking ito, si He Chuan? Paborito ng ate. Chenzi, lumabas ka para magsaya. Bakit iniisip mo pa rin ang manlolokong iyon? Hindi maganda ang pakiramdam ni ate. Ayoko na. Chenzi, huwag ka nang magpanggap na lasing.
Mahal mo lang talaga ako. Anong nangyari sa akin? Nanaginip ako na nakasama ko si Hichuan buong gabi. Asawa ko. Asawa ko, gising ka na ba? Nagugutom ka ba? Hindi pala panaginip. Asawa ko? Ang ganda mo kahit walang makeup. Alam mo ba kung gaano katagal na kitang hindi nakita? Kung gaano kita namimiss? Chenzi, hindi ka pwedeng magkamali muli. Jacket. Sapatos. Binigyan na naman ako ng pera ng asawa ko. Ang dami nitong binigay ngayon. Dahil sa ganoong pagsisikap kagabi. Karapat-dapat lang ang kahit anong ibigay. Ang munting Ginoo mula sa pamilya He na nagbebenta ng sarili. Siyempre, karapat-dapat sa magandang presyo. Kumusta? Matagal na po tayong hindi nagkita, ate. Huwag mo akong hawakan. Kung ako'y itinuturing mo ng lalaking modelo, huwag ka nang maghanap ng iba. Binibining Chen, sinisiguro kong mas mahusay ako kaysa sa kanilang lahat. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Sige. Dahil gustong makipaglaro ni Ginoong He sa akin, kaya ko ring tanggapin. Hi, magandang gabi, ate. Chenzi, dito kayo naglilibang ng asawa mo? Hindi ko na siya asawa ngayon. Siya ang lalaking modelong sinusuportahan ko. Maganda ang lalaking modelo. Pwede ko bang hawakan? Gusto mo? Sa'yo na. Sawa na rin naman ako. Chen Z, huwag kang sumosobra. Bakit? Hindi ba't ang mga taong tulad mo ay para sa lahat? Chen Z, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Huling pagkakataon. Zizi, sumusumpa ako, hindi na kita lolokohin muli. Kung lokohin kitang muli, mamatay sana ako ng masama. Matatanda na tayong lahat. Iniisip mo bang kapag sumumpa ka ng ganyan, papatawarin na kita? Asawa ko. Huwag mo akong tawaging asawa. Bakit? Bakit kung mahal mo ako at mahal din kita, hindi na lang tayo magsimulang muli? Inaamin kong gusto ko ang iyong katawan, pero makakatagpo ako ng mas bata at mas magugustuhan. Hichuan, ang panloloko mo sa akin, hindi ko makakalimutan kailanman. Palagi kong ipapaalala sa sarili ko na huwag basta-basta magtitiwala sa iba. Hindi ko talaga sinasadyang lokohin ka. Pakinggan mo ako. Magmaneho. President, nang kinidnap ka ni Hiyang, nag-alala talaga si Hichuan. Pakiramdam ko totoo ang kanyang nararamdaman para sa iyo. Ano naman kung totoo? Isang beses na pagtataksil, habang buhay na hindi katanggap-tanggap. Noon ang nanay ko ay dahil sa paulit-ulit na pagpapatawad sa tatay ko, hanggang sa huli, maliban sa malungkot na pagpanaw, wala siyang nakuha. Hinding-hindi ako magiging katulad niya. Ama, kaawaan mo na ako. Matanda na ako. Kung itatakwil mo ako ngayon, paano na ako mabubuhay? Ama. Nililihim mo sa akin. Nang ipagawa mong ipapatay si Xiao Chuan, hindi mo naisip na darating ang araw na ito. Ama, napasama lang ako. Nagtalo lang ako.
Sa pagiging ligtas ni Hichuan, patawarin mo na ako, ama. Lolo, ang lahat ng ito ay gawa ng aking ama. Wala itong kinalaman sa akin. Matanda na ako, ngunit hindi ako nakalimot. Nang malaman mong pinakasalan ni Xiao Chuan si Chen Zi, kayong dalawa ng ama mo ay nagplano ng masama. Niloko niyo ako at si Xiao Chuan para magkasira. Kayong dalawang hayop. Masahol pa kayo sa hayop. Lolo, nagkamali ako. Ako ang iyong tunay na apo. Hindi mo ako pwedeng itakwil. Mga gwardiya, palabasin niyo ang dalawang hayop na ito. Opo. Ama, ako ang panganay na anak. Ama. Lolo. Ang batang Panginoon ng pamilya He ay nagbebenta. Siyempre, sulit ang magandang presyo. Xiao Chuan, pinalayas ko na ang kuya mo at si Hiyang. Ngayon ang He Group ay nasa kamay mo na. Dapat kang bumangon. Maliban kay Chenzi, wala akong ibang gusto. Paano mangyayari iyon? Ngayong gabi ang iyong succession dinner, inimbitahan ko na ang lahat ng kilalang tao sa Longcheng. Pupunta rin si Chen Zi. Inaasar mo na naman ang dalagang yan. Halika rito. Bakit? Huwag mong sirain ang magandang kinabukasan ng dalagang yan. Ilang beses na kitang sinabihan, ikaw talaga. Malugod na tinatanggap ang bagong presidente ng His Group, Hichuan. Magandang araw, kuya. Kilala ninyo lahat si Xiao Chuan? Oo naman. Siya ang pinuno ng aming Super Sports Car Club. Kung wala si kuya, hindi namin magagawang paandarin ang aming mga sasakyan. Dati. Akala ko ay puro laro lang ang inaatupag mo. Ngayon, matagal mo nang inayos ang iyong koneksyon sa Longcheng. Ang misteryosong pangalawang binata ng His Group na matagal na nirahan sa ibang bansa. Ikaw pala yan. Hichuan. Sabi pa ni Chen Zi ay, mekaniko ka lang. Napakagaling niyang magkunwari. Tay, hindi ba't sinabi mong darating si Chenzi? Huwag kang magalala. Hindi mo pa ba kilala ang taong yan? Palaging sa huli dumarating. Ang presidente ng Chen's Group, Ginang Chen Zi, ay dumating. Sisi, palagi akong nangangamba na hindi ka darating. Salamat at nagpakita ka. Huwag kang magkamali. Nandito ako para suportahan ang isang business partner, hindi dahil sa'yo. Kung ganoon, napakabuti. Anong mabuti? Buti na lang at minana ko ang He Group para mayroon ka pa ring mapakinabangan sa akin. Walang kwenta. Kung profesional lang tayo, sumayaw tayo ng pambungad na sayaw kasama ang business partner. Wala akong gana. Walang gana? O takot? Isang sayaw lang naman. Ano ang katatakutan ko? Ngunit gusto kong linawin, puro negosyo lang ito, pakikisama lang. Hindi dahil sa na-challenge mo ako. Sige, mahal kong asawa. Sisi, ang pinagsisihan ko sa buhay na ito ay ang hindi ko kaagad na ipagtapat ang aking pagkatao. Sisikapin kong gawin ang lahat para mahalin mo ulit ako. Chenzi, ang mga salita ng lalaki ay panlinlang. Huwag kang maniwala ni isang salita. Ay. Bakit hindi mo ako sinalo? Takot ka bang mapagbintangan? Young Master, pwede mo ba akong tulungan makatayo? Ang asawa ko lang ang tinutulungan ko. Tumabi ka nga riyan. Anong asawa? Ayaw na sa'yo ni Chenzi. Napakagaling ng aming relasyon bilang mag-asawa. Huwag kang maghasik ng gulo. Si Chenzi mismo ang nagsabi sa amin. Ang sarap mo raw. Kung sino ang gusto, kuhanin. Zizi, Ate, kararating lang namin. Bakit ka lumabas? Lumabas lang ako para magpahangin. sinabihan kitang humanap ng pagkakataon para makipagbalikan kay Hichuan. Nakikinig ka ba? Hindi.
Ikaw na bata ka? Bakit ka ganyan katigas ang ulo? Hindi ka man lang nagmana sa akin. Ate, gwapo at mayaman si Kuya Hichuan. Sayang naman kung papakawalan mo. Oo nga. Kung ayaw mo talaga, huwag hayaang mapunta sa iba ang kayamanan. Ibigay mo na lang siya kay Lulu. Second young master. Ikaw ba ang ama ni Chenzi? Opo. Ito ang kapatid ni Zizi, si Lulu. Bumati ka agad kay second young master. Kumusta po, Kuya Hichuan? Mag-usap na kayo. May relasyon kayo ni Hiyang? Ayon sa paggalang, dapat tiyo ang tawag mo sa akin. Kuya Hichuan, nagkakamali po kayo. Wala po kaming relasyon ni Hiyang. Ikaw po ang gusto ko. Kuya Hichuan, magkamukha po kami ng ate ko. Kung hindi mo siya malimutan, gawin mo na lang akong pamalit. Pasensya na. Ako ay nandidiri sa mga taong walang hiya. May physiological disgust ako. Second young master, papalitan ko ang ate ko para maramdaman mo ang physiological attraction para tuluyan mo siyang makalimutan. 6 na salita para sa iyo. Kaya mo ba? Umalis ka sa harapan ko. Kuya Hichuan, magaling po ako sa kama. Subukan mo lang at malalaman mo. Chenzi, akala mo ba kung sino ka? Ipapakita ko sa iyo ang alindog ko. Hichuan, kahit pa bumaba ang standard mo, para maging tuta ni Chenzi, hindi ka pa rin niya mahal. Kahit ano pa, sa buhay na ito, siya lang ang mamahalin ko. Zizi, nako. Pagbigyan mo na, ipagkaloob mo na si Hichuan kay Lulu. Naghiwalay na kami. Hindi ko rin pinigilan si Lulu na siya pa ang manligaw. Paano mo pa gustong magparaya ako? Sige na. Pabayaan na si Hichuan. At pabayaan mo na rin ako. Ipag-set up mo ako ng blind date. Basta magpakasal lang ako. Susuko na si Hichuan. Boss! Boss, sa wakas nagparamdam ka na sa amin. Pinatawag ko kayo para humingi ng tulong sa inyo. Sabihin mo lang kung anong kailangan. Handang sumabak kami kahit sa apoy at tubig. Tulungan ninyo akong ibalik si ate ninyo. Sa mga bar nitong mga araw, lahat ng mga cute at matitinding lalaki, bawal munang pumasok sa trabaho. Ayos yan. Parang pamilyar ka. Saan ba tayo nagkita? Ate, nang nagpaayos ako ng kotse kay boss, nakita mo na ako. Anong tawag mo sa akin? Ate. Ate, ikaw ang asawa ng kuya ko. Mananatili kang ate namin. Kung gayon, bakit mo ako gustong ligawan? Ate, hindi naniniwala si kuya sa Buddhism. Para sa iyo, nahimatay siya sa pagluhod sa harap ng imahe ng Buddha. Patawarin mo na siya, ipapangako ko. Tiyak na igagalang kita na parang buhay na santo. Umalis ka. Ginang Chen. Hindi ako nandito para makipag-date. Nandito ako para magpasalamat sa iyo. Salamat at pinaranas mo kay Hichuan ang pinakamatinding sakit sa buhay niya. Ano ang ibig mong sabihin? Bilang kaibigan niya, ayaw kong mapatawad mo siya kaagad. Ate, ikaw ang tunay na pag-ibig ni Kuya? Talaga? Ngayon, parang nawalan na siya ng pag-asa at hindi na niya inaayos ang kotse ko. Paano kung magkabati na lang kayo? Hindi ako naniniwala. Lahat ng lalaki sa Longcheng ay mga alipores ni Hichuan. Gusto mong makipag-date? Ako, kumusta? Bakit ka nandito? Ang malaking bagay na pakikipag-date mo? Hindi ba sasabihin sa akin ng aking maliit na kapatid? Dati, akala ko ikaw ay isang mekaniko lang. Hindi ko inakalang ganito kalaki ang iyong kakayahan. Ako pala ang hindi nakakita ng halaga. Kung walang kakayahan, paano ako maglalakas loob na maging asawa mo? Pakilinaw mo ang tawag. Wala nang ugnayan sa pagitan natin. Umalis ka, wag mong hadlangan ang pakikipag-date ko. Sabihin mo sa akin, bakit ka nakikipag-date? Kaya mo ba talagang bitawan ang ating relasyon? Hindi mo na yan problema. Sa halip na makipag-date ka, magpakasal ka na lang sa akin.
Sa Longcheng, wala. Mas higit pa sa aking lalaki. Kahit mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi pa rin kita pipiliin. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Zizi, hindi kita bibitawan kailanman. Kung gayon, tutulungan kitang magising sa katotohanan. Pagbuhos mo sa akin ng kape, ibig sabihin, mahalaga ako sa iyo. Hindi tayo makakapaghiwalay. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hubarin ang iyong damit? Susunod na date sa Peace Park. Huli pa rin sa date. Talagang hindi maaasahan. Zizi, Hichuan, sira ka ba? Para kang multong ayaw lumayo. Zizi, huwag ka nang umalis. Pwede ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Bakit ka bumabastos? Kung hindi kikilos ang lalaki, paano niya liligawan ang magiging asawa niya? Pwede bang tapusin ko muna ang sasabihin ko? Ano ba ang gusto mong sabihin? Alam ko na ang sasabihin mo. Hichuan, kung puro salita lang iyan, hindi ako maniniwala. Yan din ang gusto kong sabihin sa'yo. Zizi, sa buong buhay ko, ikaw lang ang nasa puso ko. Hindi na ako humihingi pa ng iba. Naghihingi lang ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataong mapatunayan ang sarili ko. Pwede ba? Sige. Ginawa mo akong ganito, pero kayo ay naririto, nagpapantasya, nananaginip. Mamamatay man ako, hahatak ko kayong lahat sa impyerno. Hiyang, anong balak mong gawin? Dahil sa inyo, pinaalis ako sa pamilyang He. Wala na akong kahit ano ngayon. Papatayin kita para makaganti kay Hichuan. Kung gayon, bakit hindi na lang si Hichuan ang patayin mo? Dahil ang patayin ka, ay mas sasaktan siya kaysa patayin si Hichuan. Bakit? Hindi ka ba nagtataka kung sino ang nagligtas sa iyo 10 taon na ang nakakaraan? Si Hichuan. Hindi mo akalain na noon pa man ay seryoso na siya sa iyo. Tiyo, hinahanap ka ni Papa. Sino siya? Sugatan siya. Dalhin siya sa ospital. Sige po. Imposible. Malinaw kong naaalala na ang nagligtas sa akin noon ay may sugat sa kamay. Pero sa braso ni Hichuan, wala siyang anumang peklat. Siyempre wala siyang sugat. Nang panahong iyon, nilinlang siya ng tatay ko na pumunta sa ibang bansa para magpa-scar removal surgery. Sino ka ba talaga? Huwag kang dumikit-dikit. Gusto mo bang pakasalan ako? Mamatay ka. Mamatay ka? Baboy, papatayin kita. Presidente, nalocate na po namin ang posisyon ng ginang. Pupunta ako agad doon. Baboy, hindi ka makakatakas. Tulungan niyo ako. Hichuan. Hichuan! Sigaw ka pa. Tawagin mo si Hichuan para kuhanin ang bangkay mo. Zizi. Zizi. Huwag kang matakot. Nandito ako. Presidente? Dalhin niyo siya sa presinto. Sampung taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagligtas sa akin. Alam mo na pala?
Kung hindi sinabi ni Hiyang sa akin, balak mo bang itago sa akin habang buhay? Galit ka sa akin palagi? Natatakot akong hindi ka maniniwala kung sasabihin ko? Nagkaroon din ako ng masamang ideya. Ang gamitin ang utang na loob para hawakan ka habang buhay. Dahil hindi ko talaga kaya kung wala ka. Kung hindi ako sinabihan ni Hiyang, balak mo bang itago sa akin habang buhay? Galit ka sa akin palagi? Takot akong hindi ka maniniwala kung sasabihin ko. Nagkaroon din ako ng masamang pag-iisip. Gustong gamitin ang kabutihan para pilitin ka habang buhay. Dahil hindi ko talaga kaya nang wala ka. Kung mas maaga mo lang sinabi sa akin, tayo, hindi na sana ganito katagal. Muntik na tayong magkahiwalay habang buhay. Ngayon iniisip ko pa lang, kinikilabutan na ako. Hindi. Basta nagmamahalan tayo, hindi tayo magkakahiwalay. Gusto mo bang isuot ito? At maging asawa ko? Bakit may dala ka pang singsing? Zizi. Pakakasalan mo ba ako? Hayaang gugulin ko ang buong buhay ko. Sa piling mo, protektahan ka. Ipinaalam ko, ang ikakasal, opisyal na silang mag-asawa. Ipinaalam ko na opisyal nang ikinasal ang ikakasal. Binabati kita, matandang Ginoo. Pati ikaw, binabati kita. Napakaraming groomsmen, bakit isa lang ang abay? Sige, hayaan siyang pumili sa amin. Wala ba akong silbi dito? Hindi ganoon kadali ligawan ang aking sekretarya. Pero lahat kami gusto ang abay. Anong kalokohan ang sinasabi ninyo? Sinukahan na ang asawa ko dahil sa inyo. Wala kaming kasalanan, kuya. Wala kaming sinabi kahit ano. Hindi ba? Tama. Wala silang kinalaman. Buntis ako. Ang galing! Magiging ama na ako!